Mga ka-crypto, napansin niyo ba na tila lumilipad ang pangalan ni XRP kamakailan? Habang karamihan sa mga investors ay nakatutok pa rin kay Bitcoin at Ethereum, si XRP ay unti-unti pong umaangat sa iba pang mga altcoins. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang nagiging dahilan kung bakit si XRP ngayon ay ahead of others at bakit ito nagiging paborito ng mga institutions. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil sasabihin ko rin ang aking opinyon kung ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at holders. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nagpapabilis sa interest kay XRP. Kamakailan, nakita natin ang isang malaking surge sa atensyon ni XRP mula sa mga institutions. Ang dahilan ay ang launching ng maraming spot XRP ETF. Ang mga ETF na ito ay hindi lamang simpleng produkto, kundi nagbibigay daan sa mga institutional investors na makapasok sa market ng digital assets ng mas organized. Kapag may ETF, may structured exposure, na ibig sabihin mas predictable ang risk at mas madaling magplano ng investment strategy. Kaya hindi nakapagtataka na habang ang ibang altcoins ay dahan-dahang tumataas, si XRP ay tila may momentum na mahirap talunin. Ang trend na ito ay binanggit din ng Cointelegraph na nag-highlight sa filings, institutional demand, legal clarity at matibay na market infrastructure. Ngayon ay paano po nakakatulong ang legal clarity? Ang legal clarity ay isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit si XRP ay namumukod tangi. Noong July 23, nagkaroon ng ruling na nagpatunay na si XRP ay hindi isang security. Bago pa man ang desisyon na ito, maraming institutions ang nag-aalangan. Pero pagkatapos po ng ruling, bumalik ang kumpiyansa sa asset na ito. Ang mga firms ngayon ay mas komportable na gumawa ng ETF filings dahil malinaw ang rules. Hindi na kailangan pang mangamba sa future legal actions na pwedeng humadlang sa kanilang products. Dahil dito, mas aktibo na ang institutional engagement kay XRP. Ang shift or pagbabago na ito ay nagbigay po ng confidence boost sa mga investors. Na ipapakita rin ito na ang asset ay may matibay na foundation para sa sustainable growth. Ngayon ay paano po na ipapakita ng market structure ang kahalagahan ni XRP? Ang market structure ng XRP ay lumakas na at mas stable. Ang trading venues ngayon ay may mataas na liquidity at mabilis na settlement. Ibig sabihin, mas madaling planuhin ang products na may mas kaunting risk. Ang institutional capital ay patuloy na tumataas dahil gusto ng investors ang assets na kaya ang malalaking trades ng walang delay. Si XRP ay kayang mag-handle ng mabilis na transfers at heavy volume. Ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga ETF issuers tungkol sa market depth, custody procedures at execution quality. Ang mga katangian na ito ay kritikal para sa mga firms na naghahanap ng products na pang long-term use. Ngayon ay bakit po ba nagiging attractive si XRP sa mga institutions? Maraming crypto issuers ay nahihirapan sa legal uncertainty, strict custody requirements at low liquidity. Ito ay nagpapabagal sa kanilang pag-unlad habang si XRP ay may malinaw na rules at mas malakas na market activity. Kapag mas maraming regulated ETF ang naaprubahan, mas tataas po ang liquidity at mas madali ang access para sa lahat ng mga investors. Ang ganitong scenario ay nagpo-promote ng confidence sa mga firms at nagbibigay daan sa mas advanced investment strategies. Halimbawa,
pwedeng gumawa ng diversified ETF structures o structured products gamit sa XRP bilang foundation. Ang asset ay nagiging benchmark sa pag-assess ng future crypto ETF. Ngayon ay ano po ba ang epekto sa market at sa atin bilang mga traders? Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang pag-usbong ni XRP ay may direct impact sa strategy. Habang lumalakas po ang institutional interest, mas nagiging stable ang presyo sa long term. Ito ay dahil mas maraming kapital ang papasok sa market na may organized structure. Kapag ang liquidity ay mataas at regulated ang produkto, mas madali tayong makapag-execute ng trades nang hindi naaapektuhan ang presyo. Sa ganito pong sitwasyon, si XRP ay hindi lamang speculative asset. Ito ay nagiging asset na may predictable growth potential. Kaya para po sa atin bilang mga investors, mahalaga na bantayan po natin ang market behavior ni XRP at ang developments sa ETF landscape. Ngayon ay paano naman po naiiba si XRP sa ibang mga altcoins? Karamihan sa mga altcoins ay nahihirapan sa legal hurdles at saka low liquidity. Kahit may demand, maraming issuers ang limitado sa growth potential dahil po sa regulatory fears. Si XRP ay nakatanggap ng kalamangan dahil sa malinaw na legal status at saka structured market support. Ang mga ETF na ginagamit po kay XRP ay nagbibigay template para sa future altcoin ETF. Nangangahulugan ito na si XRP ay nagsiset ng standard sa industry. Ang leadership role na ito ay nagbibigay sa asset ng competitive edge sa mga kasabay nitong altcoins. Para po sa atin bilang mga holders, ito ay positive indicator na si XRP ay may long-term viability. Ngayon ay ano naman po ang significance ng ETF kay XRP? Ang pagdami po ng mga XRP ETF ay hindi lamang produkto sa market. Ito ay indicator ng confidence mula sa mga institutions. Habang lumalaki ang regulated inflows, mas tataas ang liquidity at saka market access. Ang ETF structures ay nagbibigay po ng guidance sa firms kung paano i-assess ang bagong products. Ibig sabihin, mas predictable ang market behavior ni XRP at mas malakas ang foundation nito. Ito rin ay nagbibigay daan sa mas advanced strategies na maaring ma-implement sa hinaharap. Ang kombinasyon ng legal clarity, strong infrastructure at institutional demand ay nagtutulak kay XRP para maging isang leader sa altcoin sector. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, sa XRP ngayon ay nasa isang strategic position na bihira lang makita sa crypto market. Ang combination ng legal clarity, robust market structure at institutional demand ay nagbibigay sa asset ng matibay na foundation para sa sustainable growth. Para po sa atin bilang mga traders at holders, ang momentum na ito ay dapat po nating pagtuunan ng pansin. Habang lumalaki ang adoption at regulated ETF, mas mataas ang posibilidad na makamit na XRP ang long-term stability at leadership sa market. Sa bandang huli, ang pag-unlad ng XRP ay hindi lamang nakakaapekto sa asset mismo, kundi nagsiset din ng expectations para sa buong altcoin sector. Kaya bilang investor, dapat maging alerto tayo sa mga susunod na developments at planuhin natin ang ating strategy ng maayos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.